makalipas ang alas 8 ng umaga. And the Golden Dove for Best Public Affairs Program Metro Manila goes to Damdaming Bayan, DZRH. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo. Para tama ang alam mo, tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo Macalma at Sister L Elaine Apit. DZRH Damdaming Bayan. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome sa inyong palatuntunan ang Damdaming Bayan. Minus muna si Lakay, Boss Deo Macalma at ito ang inyong lingkod, si Romel Fuertes. Magandang umaga, Pilipinas, at magandang umaga sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin. Sister L po, Elaine Apit, at alam mo, Lakay Romel, gusto kong magbungad ng Merry Christmas sa ating mga kababayan. Ilang kasi araw na ba? Ilang araw na lang, by the way? 28 days na lang, Lakay Romel, ay Merry Christmas na, maliban na lang doon sa mga inaabangan nating makukulong. Sana magkatotoo yung sinabi ng Presidente na bago mag-Pasko, meron talagang hihimas ng rehas. Ayan. At sana yung mga makukulong, dapat hindi lang yung mga dilis. Dapat yung big fish. Yes. Di ba? Yung mga, actually hindi fish buhaya. Buhaya? Crocodile? Masyado na silang malaki at busog, Lakay Romel. Kailangan siguro gutumin din yan. Ayan na. Yung mga tinatawag na major player sa flood control scandal, yan ang dapat na unahing makulong. At speaking of flood control mess, corruption sa gobyerno, yung inaabangan na Lakay Romel ng Sambayan ng Pilipino na malaking kilos protesta o rally sa November 30 ay mayroon dyan sa EDSA People Monument. And of course, meron din sa Luneta. Pero wala pa tayong update kung nabigyan na sila ng permit, Lakay Romel, yung dyan sa may Luneta. No? Pero itong sa EDSA, ay meron na silang permit na magsagawa ng rally. At yan ay sa pangunguna ng Taong Bayan Ayaw sa Magnanakaw at Abusado Network Alliance or Tama Na. Grupong Tama Na. Mamaya may makakapanayan tayo sa isa sa mga nag-organisa ng malaking rally sa araw ng Linggo, November 30. Yan yung tinatawag, Lakay Romel, na Trillion Peso March. At naniniwala tayo na yung mga ganyang pagkilos ay hindi huhupa, hindi yan titigil hanggat wala talagang nakukulong na big fish or itong mga nasa likod ng matinding nakawan ng pondo sa flood control projects. In the meantime, papasukin muna natin ang report mula sa labas ng ating impilan. Siyam na nakulong na mga opisyal ng DPWH Mimaropa dumating na sa Sandigan Bayan. Naroon natin kasamang si RH number 5, Val Gonzalez. Val, good morning. Good morning, Romel at Sister L. Dakong alas 7:30 ng umaga, ngayong umaga, nang dumating na dito sa Sandigan Bayan yung 7 doon sa siyam na mga akusado sa manumanyang 6.9 o 289.5 million peso flood control project sa Oriental Mindoro. Guardyado, Romel sa Sister L, guardyado ng armadong mga miyembro ng PNP at BJMP personnel ang sasakyan na naghatid sa kanila dito sa Sandigan Bayan. Ito ay para sa nakatakdang arraignment ng mga akusado ngayong alas 8:30 ng umaga sa New Quezon City Jail sa Payatas, Quezon City nang galing ang 7 na mga opisyal na pinangungunahan mismo ng kanilang hepe, si DPWH Region 4B Chief
na si Engineer Gerald Pakanan. Ang dalawa pa ay hinihintay na ngayon ay yung dalawang babae na manggagaling naman sa Quezon City Jail Female Dormitory na nasa loob ng Kampo Karingal. Hindi pa dumarating itong dalawang ito. So sa ngayon ay inaasahan na any moment from now ay babasahan na ng sakdal itong siyam at kasama na rin dito sa mga dumating ay yung mga abogado nitong bawat isang mga akusado. So yan ang sitwasyon mula rito sa Sandigan Bayan. Kasama ko pa rin si Utoy Gadapi Jr. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, RH5 Val Gonzales. Samantala, punta naman natin ng report ni Giselle Ricafort. Technical team ng ICI nakahanda na sa live streaming ng hearing. Dalawa pang congressman ng Quezon City sasalang sa ikatlong araw ng executive session. Kahapon si Congressman Apaybe, di ba? Yes, at nung isang araw yata, tsaka si Congressman Dean Asistio. Dean Asistio. Yes. Kahapon yun. Kahapon ba yun? Closed door nawawala session. na sa utak ko yung mga nangyayari kasi mix na to Pero sino itong dalawa pang kongresista na sasalang pa sa executive session? Alamin natin na mula detalye. Sa Quezon City yan, ha? Oo. RH15, sino kaya yun? Kayo mga taga Quezon City, makinig kayo, ha? Yung dalawa sa inyo mga kinatawan, ayan, sasalang sa investigasyon dahil sa anomalya. Go ahead, Giselle. RH15, Giselle Ricafort. Giselle. Sila kay Romel, Sister El tiniyak ng Independent Commission for Infrastructure na nakahanda na yung kanilang technical team para sa pangako na pag-live stream ng kanilang mga pagdinig. Ayon kay ICI Executive Director Atty. Brian Isaka, magsasagawa na lamang daw sila ng mga test run upang masiguro na gumagana yung lahat ng sistema at kagamitan. Pero malabo pang matungayan ng ating mga kababayan yung hearing ng komisyon dahil ikatlong araw na yung isinasagawang executive session o closed door hearing ng Independent Komisyon. Dalawa pang kongresista ng Quezon City ang haharap sa komisyon ngayong umaga. Una si Quezon City 6th District Representative Marivic Copilar na nakaschedule mamayang alas 9:30 ng umaga. Habang mamayang alas 10:30 naman ng umaga si Quezon City District Representative Patrick Michael o PM Vargas. Pero kagaya ng apat na kongresista na humarap na sa ICI noong Martes at kahapon, executive session din yung hirit ni na Copilar at Vargas sa Independent Commission. Kapwa sila pinangalanan ni Curly Vizcaya sa ikatlong pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee na tumanggap di umano ng porsyento mula sa kanilang proyekto sa flood control na una na rin nilang pinabulaanan. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH na sa Pilipinas, na sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle Ricafort. At tulad nga ng binanggit natin kanina sa pagbubukas ng programa, meron tayong makakapanayam mula sa isa sa mga nag-organisa nitong nakatakdang malaking rally sa November 30, araw po yan ng linggo. Yes, Sister ito El. yung anti-corruption rally or tinatawag na Trillion Peso March. Kaugnay nga po ng matinding korupsyon, anomalya na nangyayari sa ating gobyerno. Nasa ating linya na po live via Zoom. Ayan. Ang mula sa Taong Bayan Ayaw sa Magnanakaw at Abusado Network Alliance o tama na Associate Professor ng De La Salle University. Nasa ating linya po si Professor David Michael San Juan. Prof, magandang umaga po. Good morning, Prof. Po, Sister Stella. Sister L at sa Romel, no? Opo. Sa ating mga tagapakinig at tagapanood sa DZRH. Good morning po. Opo. Sa hanay po ng grupong Tama Na, mga ilang gaano kadami ang inyong ine-expect na dadalo sa araw ng linggo, Professor? Doon po sa ating Bahasa Luneta 2.0, Protestang Bayan kontra Kurakot, alas 9 ng umaga sa Luneta. Sa November 30 ay ayaw nating magbigay ng figures o ng ilan talaga yung inaasahan natin. Basta ang inaasahan natin sana mas marami kaysa doon sa naunang protesta natin noong September 21 na umabot halos tayo ng 100,000. Pero hindi rin naman natin inaalis ang posibilidad na pwedeng mas lumiit ang bilang ngayon, pero hindi naman nangangahulugan ito na ang ating laban ay nananamlay na. Kung hindi, alam naman natin, Nobyembre, pa-Desyembre na, naka-Christmas season na yung naka-Christmas mode na iba nating kababayan. Nire-respeto natin yan.
Pero muli, paalala rin ito at hamon sa ating mga kababayan. Huwag na nating hintayin na mas lumala pa ang sitwasyon. Kasasabi lang kahapon ni Ombudsman Remulla, mantakin ninyo, 10% ng mga kongresista raw ang sangkot sa flood control scam. Talagang isa ito sa pinakagrabing corruption case sa ating bansa, di ba? Kasi 10%, conservative estimate pa yan. Yung mga yan, syempre, alam naman natin, yung iba, maaaring napakalinis magtrabaho, kaya hindi sila nadawit. Pero hindi nangangahulugan na 10% lang talaga yung sangkot. So, I mean, talagang systematic yung corruption. Sobrang laki ng mga binabanggit na kickbacks, di ba? 50 billion to 100 billion pesos. Kailangan ng malalimang investigasyon. At alam naman natin na kaya lang naman kumilos ang gobyerno, tinayo ang ICI, yung SALN ng ibang mga politiko ni-release na, iyan ay response nila, tugon nila sa galit ng taong bayan noong September 21 at mga nauna pang rallies. At dahil nagpapatuloy ang mga kilos protesta, sa tingin ko ay ito rin yung makakapagtulak sa kanila na lalong laliman at lawakan ng investigasyon. Kasi sa ngayon ho ay nakukulangan tayo. No? Kasi nakita nyo naman ang ICI, magla-livestream na raw. Pero ano yung mga unang session sila this week? Naka-executive session. So may mga exceptions pa rin. Tapos yung mga naunang hearings daw, hindi na nila isa sa publiko yung proceedings. So ano pa rin hindi pa rin nalalaman sinong mastermind. Sa madalit salita, sinabi ni Salya. Opo, sa madalit salita, Professor, yung mga ganitong pagkilos ay magpapatuloy. From your end, ano ang maaring maging dahilan para kahit papaano maibsan or maampat ang galit ng taong bayan dito sa malawakang kapiwalian sa flood control project? Definitely po, kung mas maraming kongresista at senador na sangkot ang makukulong, kahit papaano makakabawas yun sa galit ng taong bayan at makikita nilang, ayan na, umuusad na ang hustisya. Kaso nga, nakaalis na ng bansa yung iba. Tapos ang isa pang problema, yung mga mastermind, yun ang gusto nating malaman Yung mga akusasyon ni Saldico, very serious yun, di ba? Presidente mismo ang sinabi niya na isa sa mga dinedelivera ng kickback. Tapos may binabanggit din siya mga undersecretary, mga secretary na malapit sa Pangulo. Apparently, pati ang current executive secretary, sabi ng isang kolumnista, ay konektado rin sa mga contractor na tinatawag. So ibig sabihin, nandyan yung sistema. At pag tinignan nga natin yung 2026 national budget, hindi pa rin naaalis yung unprogrammed funds at yung mga malapork barrel na allocables or confidential funds at iba pa. So dito pwedeng may mangyari sa flood control dahil nakabantay tayo, pero ang nakakatakot, malaki rin yung ganyang pondo for 2026 and beyond. So, sa tingin natin, marami pang pwedeng gawin. At unang-una, kung sa ICI yan, kung ako nasa ICI, kung seseryosohin nilang pagiging independent body nila, ganun din ang ombudsman, kailangan nang makarating hanggang palasyo ang investigasyon. Very serious yung allegations ni Saldico. Kailangan seryosohin yun. Okay, Sister El? Professor San Juan, sir, nabagit niyo po kanina ang panawagan natin. Lahat ng mga Pilipino, panawagan natin accountability, transparency sa nangyayari sa bansa ngayon. Ang grupo pong tama na, I'm sure ito din po ang inyong panawagan. So what ano po ang mai-expect ng ating mga kababayan dito po sa isasagawan nating rally ngayon pong November 30. So ito po ba ay peaceful rally lang ng ang ating talagang ang ating kumbaga isinusulong at matitiyak po ba natin na hindi na mauulit yung nangyari noong September 21? Gusto nating i-reiterate na nakapag-coordination meeting din po tayo sa MMDA at sa Manila City Government. I think yung iba naming mga kasama sa rally ay naka-contact na rin sa Manila Police District. So coordinated ito with authorities. So maayos ang ating usapan sa mga otoridad. At sa pagkakaalam ko, ang pangako naman nilang lahat ay kung ano yung ibinigay na assistance at coordination doon sa mga nag-organize ng rally nung nakaraan ng INC, Iglesia ni Cristo, ganun din sa araw na ito. Tama naman, di ba? Kasi kung anumang kilos protesta ng mamamayan, iyan ay naaayon sa saligang batas, karapatan ng sambayanan niyan. Yes. Tama. Nung September 21 po,
ang masasabi natin, mapayapa naman po at maayos overall ang nangyaring kilos protesta, baha sa Luneta doon sa Luneta noong September 21, di ba? Iba pang usapin yung pagkatapos nito. Siyempre, iba yung sa Menjola. Menjola, yes. So, ulitin po natin, yung sa Luneta mismo ay maayos naman. At beforehand, ngayon, para dito sa November 30, may mga kasamahan naman kami na kinausap na yung mga tinuturing na leader nung ilan sa mga grupo na nandoon sa Menjola. Kasi basically, mga unorganized groups yung mga sinasabing na ng bato, etc. So, may ginawa ng pagkausap sa mga kababayan natin na yon na tiyakin na sa November 30, ang focus natin, yung pagpapanagot sa mga korap, pagwawakas sa korap na dinastiya. Kasi kailangan yun ang makita ng taong bayan. Tama. So, wag tayong gagawa ng bagay na maaring makasama pa sa imahe ng ipinaglalaban natin. Okay. So alam naman po ng mga kasamahan natin yan. Kaya yun po ang commitment din namin. Ang tama na bilang bahagi ng Kilusang Bayan kontra Coracout na siyang main initiator ng Baha sa Luneta 2.0 ay yun ang commitment. Kung ano yung nagawa natin noong September 21, maayos na kilos protesta, maayos na pangangalampag, at the same time ay very dynamic na pagbibigay diin sa ating mga demands o panawagan, yun rin ang gagawin natin for November 30. Kaya ang gusto rin namin sabihin sa mga kababayan natin, pumunta tayo kasama ang ating mga kaibigan, kapamilya, katrabaho, dahil ito ay para sa kinabukasan din nating lahat. Categorically speaking, Professor, ang inyo po bang hanay ay kabilang dun sa ibang grupo na humihiling na mag-resign ng presidente? Ang Kilusang Bayan kontra Coracout po, na bahagi lang nun ang tama na, ay walang stand no, sa pagpapabitiw sa presidente. Okay. Ang aming publikong panawagan ay panagutin lahat ng sangkot, lawakan at laliman ng investigasyon kahit pa makarating sa palasyo, kahit na masaklaw ang buong gobyerno kung yun ang kailangan para malaman ang katotohanan. Pero at the same time, nirerespeto namin ang paninindigan naman ng iba naming mga kasamahan sa KBKK, na mayroon na ring ilang grupo na ang panawagan ay Marcos and Duterte resign. Okay. Lilinawin ko ho. Yun ang mga naririnig nating pinapanawagan na iba nating grupong kasama. Nirerespeto namin yun. Wala kaming narinig pa sa mga grupong kasama namin na ang panawagan ay Marcos resign lang. Laging package, Marcos and Duterte resign. Okay. Kasi ang context niyan, of course, si VP Duterte, may impeachment case yun, klaro na yung kanyang pagkakasangkot sa issue ng confidential funds. Kay President Marcos naman, siya yung inaakusahan na tumanggap rin ng kickback. So, paano tatakbo nga naman ang investigasyon kung yung inaakusahan mismo ay nandiyan at siya yung nasa ulo pa rin, no? So, nirerespeto natin yon, paninindigan yun na iba nating kasamahan. Pero yung malawak na network ng KBKK, hindi pa nakakarating sa ganoong pagkakaisa. Okay. Elaine, meron ka katanungan kay Professor? Ang siguro na lang, last on my end na lang po, Professor, anong oras po ba magsisimula itong rally sa November 30 at gaano hanggang anong oras din po siya matatapos at ilan po ang inaasahan natin in total na po yung expected na dadalo po dito, estimated lang po? Sige po, alas 9 po ng umaga magsisimula ang programa sa Luneta mismo. Tapos inaasahang mga alas 12:30 tapos na yung programa, kagaya rin nung nakaraang September 21 rally. Tapos inaasahan sa programa may mga performers, speeches, pagbibigay diin sa ating mga panawagan na panagutin lahat ng sangkot, ikulong ang mga Coracout, at wakasan ang paghahari ng mga korap na dinastiya pang long term, no? Yun ang binibigyan din natin. May pang long term tayo na panawagan. Okay. Yung anti-dynasty. Ngayon, of course, sige, banggitin ko na rin yung binigay naming estimate sa coordination meeting, 50,000 na. 50,000. Okay. Yeah. Yun, pero yun nga, sana no, ito ay hamon sa ating mga kababayan. Nasa kamay natin yan eh. Tama. Kaya talagang ayoko sa simula na magbigay ng bilang eh. Sige po. Gusto ko i-challenge ang ating kababayan. Yes. Laging maghahanap tayo ng mas marami. Ba't mas kumonte? Eh mga kababayan, sama-sama tayo sa Luneta para hindi lang 50,000, marating sana natin 100,000 o doble pa.
tayo magpapasya dyan. No? Salamat. Ating mga kababayan. Okay. Kaya kita-kits. Okay. Salamat, Professor San Juan, at good luck sa inyong pagkilo sa November 30. Thank you, Prof. Ang inyo po napakinggan, Salamat po. si Professor David Michael San Juan ng grupong Taong Bayan Ayaw sa Magnanakaw at Abusado Network Alliance o PAMANA. Siya isang associate professor din sa De La Salle University. Mamaya pag-usapan natin, medyo na-intriga ako dun sa tinanong ko kanina na hindi sila kaanib dun or hindi sila kaisa dun sa mga panawagan na mag-resign ng presidente. Kung i-consider nila, laging tandem. Oo, Marcos, dalawa. Duterte. Sige, oo. mamaya pag-usapan natin so, yan. sila pala, ang gusto nila, hindi pwede isa lang. Kailangan dalawa kayo. dalawa kayo. Kasi yung isa may impeachment na yan, sabi ni Prof. Dalawa kayo. Ayun. Oras muna natin, 34 minutos, makalipas ang alas 8 ng umaga. Pero standby sa ating Ninong ng Bayan mamaya. Sa mga nanonood, nakikinig, lakasan ninyo ang inyong mga radyo dahil ang Ninong ng Bayan ay nandyan pala sa may Barangay Santo Niño, Marikina City. At bago tayo mag-commercial break, Lakay Romel, Sige. ibigay na muna natin ang word of the Ayan. day. Ano ba ang, Ito ang word ating of the day? word of the day. Ready na ba kayong tandaan ang ating word of the day para manalo ka ng DZRH Mini Component? Eto na! At eto na nga sa mga nakatutok, nanonood, nakikinig, ang ating pong word of the day ay live stream. Ayan, dahil nga po nagiging issue ngayon yung live streaming ng hearing ng ICI. So yan, live stream. Ang opposite niyan is closed door session. Executive session. Executive session. Ayan. Alas 8:35 ng umaga. Ang time check. Alas 8:41 ng umaga. Ngayon pala ay araw ng Huwebes. Huwebes na ngayon, Lakay Romel. Ika-27 sa buwan ng Nobyembre. Yes, at alam ko, yung ating mga kababayan dyan, lalo yung mga nasa Pecha de Peligro. Ay, huwag kayong mag-alala. Ay, bukas na yan. Bukas, sweldo na. Dahil Ayan. 28 bukas at ang 30 ay Sunday, so may sweldo na bukas. Kaya pala to si Kyle, maganda na naman ng ngiti eh. Oo, ay pero i-congratulate By the way, pala muna natin. Makakalimutan ba natin yan? I-congratulate muna natin si Kyle Bullias at si Yuel Reyes. Dahil ano nga yung nakuha ninyong ang kanilang programang award. Boom Balita ay nagwagi bilang Best News program. Ayan. ng PMAP. Sa 13th PMAP Makatao Award. Ayun. Ayan. Congratulations sa inyo. Congratulations. Yuel at Ayan. si Kyle. Ayan. Ang kanilang programa Boom ay Balita. mapapanood at mapapakinggan tuwing araw ng Sabado. Anong oras? Alas 5 hanggang alas 6 po yan ng gabi. Ayan. Maganda yung program na yan, Lakay Oo. Romel. Actually, nakapatent ito kung nare-recall ng mga avid listeners ng DZRH sa program before nila kay Deo at ni Ray Sibayan na Boom Balita. Bali sila ang nag-revive. Yes, sila ang Ayan. ito ay binuhay ulit dahil sa mga nangyayari sa ating bansa ngayon. Talagang boom balita ka balita. talaga. Ayan. Oo. Maganda yan, Lakay Romel. Abangan nyo every Saturday kasi maganda yung mga segment nila. May chop suey na balita dyan. Oo. Tapos yung rewind, Lakay Romel. Yun yung Kumbaga, maganda. complete package. Yes. Ayan. So, kaya deserve ang award. Pero eto na, speaking of award, Ayan. mamimigay naman tayo ng premyo, Lakay Romel, sa ating Pasko Panalo promo. Ang Ninong ng Bayan, Ninong Sherwin, nandyan sa Barangay Santo Niño, Marikina City. Sherwin. Tumutok sa DZRH at manalo ng instant 1,000 pesos sa Pasko Panalo Malacash Promo. Kasama ang Pride Detergent. Eto na ang Ninong ng Bayan, Ninong Sherwin. Sino ang malakas ang nanonood at nakikinig sa atin ngayong umaga? Ninong?
Yes, Sherwin. Lakay Romel at Yes. si Sir L, magandang umaga at kasama nga natin ang isa sa mga avid listener ng DZRH sa radyo. Tuwing umaga, nagbubukas sila ng radyo. Anong oras kayo nakikinig? Alas 4 po ng umaga. Ay, wow. Aba, Mula talaga alas 4 namang, ng madaling araw. Oo, mula abutan kay Gabi po talaga, yan, hanggang gabi ng lagim. Oo, talaga? mula kay Kong Angel. Mula umaga hanggang gabi, ha? Opo. At ano naman yung mga paborito kayang pinapakinggan ni talagang tinututukan niya ni Nung Sherwin, yung ayaw niyang iwanan yung radyo? 2x2 po at saka mga drama. Aba naman. Pagkatapos kasi ng Operation Tulong, drama na yan. Opo. Drama na. Ayun. Patapos po ng kay Miss May. May binauhan. Ayan. Oh. Dire-diretso na po yan. Ayan naman talaga. At dahil dyan ni Nung Sherwin. At dahil dyan, palagi ka nakatutok sa DZRH, meron kang 1,000 pesos. Yan. Bagong-bago. Malutong-lutong yan, ha? Kayo sa panalangin ko. Oh. Sa totoo lang po. Kasi may sakit po yung anak ko. Kahapon pa ako na mong problema. Paano ko po siya Naku mapapacheka? naman, ano? Ay, Sige, pagaling agad yung apo mo. Totoo lang po. So, ibibili nyo ng gamot yan? Salamat po. Magpapacheck Opo, up. saka papacheck up po. Sige okay. po, nanay. Lakay Romel, para may pandagdag pambili ng gamot, Oho. dadagdagan ko pa ng 1,000 Uy, piso. grabe naman Yan. 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 2,000. Maraming salamat po. Mm. God bless po sa inyo lahat. Namiss ko na po kayo, Sir Deo Macalma. Sila ka. Baka bukas, nandito na siya. Opo. Baka bukas, andito na po si Mayor. Opo, maraming salamat po. Opo. At yan, si Sir El at Lakay Romel, para makuha niya yung ating mini component. Kailangan masagot niya ating word of the day. Ang ating pong word of the day ay Live stream po. Ayun. live stream. Correct. Ayun, ito po ang inyong mini component kasama ang DZRH t-shirt. Ayan yan sana mapasaya namin kayo kahit paano dahil nakita niyo yung aming Jelly Ace na sumasayaw. Kending voice mo. Kending voice mo. May Hindi kasama na pa kumikending siksik, liglig, umaapaw na DZRH Noche Buena Basket. At syempre, ang napakalutong, napakasarap na regalong merienda sa atin ng Regal Foods International Snack Corporation, ang Royal Fishball ni Daddy Richard C. Maraming salamat po DCRH at sa ACS at saka po sa Fishball, Royal Fishball. Maraming salamat po. Salamat din po, Sir Nanay. Sherwin, maraming salamat Thank po. you, Nanay. Ingat po kayo palagi. Salamat po. God bless you God po. bless po. Ayan. Ngayon ako, at syempre sa mga nais manalo ng 1,000 pesos, laging tumutok sa DZRH. Baka kayo nasusunod nating winner sa DZRH Pasko Panalo Pro March number 6. Sherwin Bata Alfaro, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Sherwin Alfaro at congratulations sa winner ng ating promo. At Ayan. alam mo, Lakay Romel, sa mga naghahanap po kay Mayor Lakay Deo Macalma, dahil nababasa natin sa live stream, sabi no show na naman sila kay, ano ba yan? Parang hearing lang ba ito? Ayan, ang mayor po ng Star City ay babalik po siya, kung hindi po tomorrow ay Monday. Ayan. So sa mga nakakamiss sa kanya, okay lang po yan. Hayaan nating magpahinga minsan ng senior citizen. Biro lang, Sabi ni Robert Yanta, Manong Deo, ayan mon, ibig sabihin, san ka? Sobrang mamiss ka, daka unayin Manong Deo. Ayan. Anong ibig sabihin na Lakay Romel? Namimiss si Manong Deo. Okay. Hinihintay Ayan mo. siya. Okay, ganun pala yun. Hinihintay ka namin. Pasensya na, hindi ko maintindihan. Ilocano Ang sabi rin niya, ano ito? Nalilito ka na. Hindi ko tuloy Roberto Abogado. No show na naman si Boss Deo Macalma. Yun nga diba? No show daw sila kay... Diba bukas nandito na ang idol nyo si Boss Deo Macalma. Alam mo, mayroon pala Lakay Romel, maiba muna tayo. May mga nagagalit dun sa desisyon ng Commission on Elections tungkol kay sa pagkakaabsuelto dun sa campaign sa donation fund illegal ng Centerways donation fund laban kay Senator Cheese Escudero kasi binasura nga ng Comelec. So parang ang sabi nila, parang bakit ganon? Ay imposible namang magkaiba yung
may-ari doon sa kay siya nga yung may-ari noon. So parang yun yung yung argument ng damdaming bayan ng ating mga kababayan. In other words, marami ang nagulat. Marami ang hindi sang-ayon. Hindi kumbinsido. At hindi sila sang-ayon sa naging desisyon ng Commission on Elections. Pero baka may basehan naman talaga sila kasi nga sabi wala naman daw ebidensya. So ayun. Pero hindi natin mapipigil yung galit ng ibang tao Yung ibang kababayan natin ang tanong yung bang naging desisyon nyo pabor kay Senador Chis Escudero, magagawa din nyo ba yan sa iba pang opisyal na naharap din sa kaparehong kaso, kaparehong reklamo? Di ba? Kaso, kailangan daw sumunod sa batas, Lakay Romel. Standby, Marinlet Narciso, standby, paring Raymond Adpas, Edniel Parosa, at Manang Grace Sansano. Oras muna natin na 10 minuto bago sumapit ang alas 9 ng umaga. Balik tayo sa inyong programa, Ang Damdaming Bayan. Minus muna si Lakay Boss Deo Macalma. Pansamantala, ito ang inyong lingkod, si Romel Fuertes. At nakakasama niyo pa rin po, Sister L, Elaine Apit. Alamin nga natin, Sister L, kung nasaan ang mahal na presidente. Ang Pangulo ay bibisita sa Baseco Hospital sa Tondo, Maynila at dadalo din sa inaugurasyon ng housing project sa syudad. Alamin natin ang iba pang detalye. RH number 14, Maring Let Narciso. Maring Let. Romel, sisilipin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang President Corazon C. Aquino General Hospital o mas kilala bilang Baseco Hospital sa Maynila. Kabubukas lamang noong Setyembre ng 3 palapag na ospital na may 50 hospital beds. Moderno rin ang mga kagamitan at pasilidad nito. Ito na ang pampitong ospital ng gobyerno na itinayo sa Maynila. Dadalo rin ang Pangulo sa inaugurasyon ng housing project sa Santa Cruz, Maynila. Ang 20-story San Lazaro Residences ay isa sa 7 housing projects ng lungsod ng Maynila noong kasagsagan ng pandemya. Bukod sa 382 two-bedroom units, mayroon rin itong health center at modernong public health laboratory. Romel? Maraming salamat, Let. Sige, go ahead. May tanong ako lang kay Romel kasi marami yung mga patutsada kahapon nilabas ni Zaldico at may mga minention na siya, marami siyang dinadamay. At Miss Let, mayroon na bang reaksyon ang Malacanang? Natanong na ba ng media ang reaksyon ng Pangulo? Oo, dun sa pinakabago, wala pang reaksyon. Pero so far kasi ang sinasabi ng Malacanang, hintayin na lang yung kabuuan ng mga kasi mukha daw ang mangyayari ay yung mga bagong video na lumalabas ay kung paano nagre-react ang mga tao, parang gano'n yung sinasabi ng Malacanang. Hintayin na lang yung kabuuan kung ilan ba yung mga video na yan. Si Auntie Claire, Yusek Claire Castro, abalang-abala, hindi ba, sa pagsagot. Isa sa kanyang hindi pinalampas yung naging pahayag ni VP Sara Duterte na handa siyang mag-take over sakaling bumaba ang presidente. Oo, na ang sabi ni Yusek Claire ay handa na rin ba ang mga tao sa maraming talaga ito si Atty. Castro no? Matatawa ka minsan no? But anyway, antayin na lang natin na tama nga naman. Tsaka mahirap na pagkapapatulan mo ng papatulan yan Hindi, saka sa isang banda, dapat unang tanungin, baba. Tsaka alam mo yung itong mga nilalabas naman na tuloy ang trabaho ng Pangulo at nakikita naman niya sa mga ginagawa natin. Kasi itong mga serye na Netflix series ni Zaldico, Lakay Romel, hindi natin alam kung kailan matatapos yan Ay sa kabilang banda, bakit kasi naman nakitanong kay BP Sara yan? Hindi ba? Hindi naman siguro magsasalita yung Ali kung hindi tinanong sa kanya. Hindi ba? Itanungin natin sa OVP, sa mga nakabit doon, kung sino ang nagtanong. Maraming salamat, Miss Let. Ito sila para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Mula dyan sa Malacanang, puntahan naman natin ang latest mula sa Senado dahil si Secretary Ted Herbosa pinagre-resign ni Senator Alan Cayetano Laqueromel dahil sa tinawag niyang palpak. Palpak yung pamumuno mo, mag-resign ka na. Kung palpak talagang, bakit ba pananatilihin pa sa pwesto? Kung yun palpak, ang sabi ni Senator Alan Cayetano. Alamin natin ang buong detalye, RH28, Lakay Raymond at Paas. Lakay Raymond. Elaine, paring Romel, marami sa mga programa sa Department of Health ang palpak dahil mismong ang kalihim ay palpak din. Ito ang binigyang din ni Senador Alan Peter Cayetano sa budget plenary debate sa 2026 budget ng Department of Health. Una sa kanyang pinagdiinan ay ang delayed at kulang na delivery ng mga bakuna kontra trangkaso o flu vaccine. Dumarating ang mga bakuna sa mga local government unit ay isang buwan na lang ay mag-i-expire na ang mga ito. Kaya't marami sa mga magulang ang ayaw ng pabakunaan ng kanilang mga anak. Samantalang ang mga pasyente na nagpupunta sa mga pribadong doktor ay 2 hanggang 4 na taon ng expiry ng kanilang mga bakuna. Harapan itong kinastigo si Secretary Teodoro Herbosa na puro pambobola ang ginagawa. Narito si Senador Alan Peter Cayetano. Isang tanong lang, can you guarantee us in 2026 there will be no delays? Because if not, let's get a secretary who can. Ang dami natin pinag-uusapan dito, budget nyo, laki-laki. Tapos, yung on time lang yung bakuna. I think it's unacceptable that we do not have a hard answer here that hindi madidelay ang mga bakuna. We're not talking about all kinds of medicines and competing. Ang pinag-uusapan pa lang natin yung routine na bakuna plus sa senior citizen na yung flu. Yung flu lang, hindi natin ma-solve yun. Binatikos din itong si Herbosa dahil pinabayaan nito at hindi nagkaroon ng update sa mga case rate sa mga ospital sa loob ng ilang taon. Nagdudulot ito ng kalituan sa mga pasyente sa billing o babayaran sa mga ordinaryong medical procedures. Hinamon nito si Herbosa na mag-resign kung siya ang gagawa ng survey at matatapos ang survey sa 160 na pong mga ospital sa loob lamang ng 1 linggo. Narito muli si Senador Alan Cayetano. If I can do it in 1 week, magre-resign ka? Yes. O sige, call ako. Call ako. So, Mr. President, we will meet tomorrow. And I will bring an IT expert. You bring the list of the 160 hospitals and all of this case rate. Okay? No, sir, hindi pwedeng tungo-tungo lang dito sa Senate. Seryoso tayong pinag-uusapan. Dahil hindi na kontento ang mga senador sa mga kasagutan ni Secretary Herbosa ay sinuspindi kagabi ang pagtalakay sa budget ng Department of Health. Ito si RH28. Lakay Raymond. Yes. Lakay Raymond, ano tong hindi ko masyadong narinig yung sinabi ni Senator Alan Peter dun sa clip. Yung hamon niya magre-resign kapag ka nagawa niya daw in ano yung sorry hindi ano ko yung context ng ano context yung challenge niya. Oo. Hindi kasi 'di ba may ang problema sa Department of Health, kumbaga hindi updated yung case rate nila. Okay. Halimbawa sa isang medical procedure, halimbawa yung cesarean kapag nanganak. Diba parang ang sinasabi kasi ni Senator Alan, kumbaga ano yung halimbawa sa cesarean case, ano yung average na gasto sa bawat ospital? Okay. Halimbawa dito sa Metro Manila yung ganon, ano yung mga average na gastos. Hindi daw updated yung listahan nila sa Department of Health dahil hindi ginawa for the past several years. 160 hospitals yung pinag-uusapan dito. Ang sabi ni Senator Alan, I can do it in 1 week. Kung kaya kong gawin ng 1 week yun, mag-resign ka. Mag-resign ka. Ayun. Tumugon ng, sabi niya, kaya lang, napainom ng tubig. Bakit napainom ng tubig? Bigla yun. Parang ang sabi ni Secretary, yun yata ang pakiram, baka mukhang napasubo ako rito kay Senator Cayetano. Pero bakit naman nga ganun? Hindi pala, di ba may pondo? Bakit hindi accounted yung gastos? Ang laki ng pondo. Ang laki ng pondo tapos hindi na-accounted yung lahat ng ginagastos? Paano yun?
Maraming problema at saka yun nga yung problema pa dyan na gaya nun yung flu vaccine na inireklamo, napakasimple sabi niya. Gaya ngayon, binigay na normally daw kasi ay maaga dapat ang delivery ng mga bakuna para may bakuna sa mga bata. Yung opening of classes pa lang, di ba, kalimitan ginagawa yun, opening of classes. Ang nangyayari, gaya ngayon, dumarating yung bakuna, halimbawa ngayon November na, patapos ng Nobyembre, yung expiry ng bakuna, December 31. So malapit na mag-expire. Oo, expired na yon, malapit na. Paano mo gagamitin yun in a span of 1 month? Yun ang, di ba, paring Romel, matagal nating napagkukwentuhan yan tungkol sa expiry na gamot dyan sa DOH. Sadyang yun ang binibili dahil mas malaki ang discount. Ang kickback doon. Akala ko discount eh. Hindi, malaki ang discount pero ang bili sa original price. Iyon ang kwento nila dyan, yung mga taga DOH na kaya yun ang bibilhin, yung malapit na mag-expire. Halimbawa, kumbaga bagsak price of 50% off, pero bibilhin at its original price. Yun ang naririnig nating kwento dyan sa Department of Health. Kasi nga, sabi nga ni Senator Alan, pupunta ka sa private doctor, halimbawa, yung mga may kahit pa paano may pera, pupunta sa private doctor, yung expiry ng kanilang mga vaccine, 2 to 4 years. Ganong katagal. Expiry. Ganong katagal. Bakit yung DOH na bulto kung bumili, daang milyones ang pinag-uusapan, few months lang ay halos isang buwan na lang at mag-expired na. Pero ang halaga nun, bibili mo dun sa original price. Tapos yung sobra napunta sa bulsa. Kaya pala yung maintindihan natin na Elaine at paring Romel, yung laging towards the end of the year, ang daming na i-expire na gamot ang Department of Health. Samantalang ang daming nangangailangan na hindi nakapag-avail. Yes, oo. Yun yung nagiging problema dyan. Kaya ewan ko kung kailan mukhang tama si Senator Alan, talagang nanggagalaitin na kagabi. Kaya hindi pa na-approve hanggang natapos sila kanina madaling araw yung budget deliberation sa Department of Health ay hindi na-approve itong budget ng Department of Health. Baka ngayong araw babalik sila. Baka ilalagay ulit sila sa dulo dahil medyo malalaki yung mga budget na i-deliberate ngayong umaga ay ngayong araw. Dahil alauna ng hapon ng balik yung Office of the Vice President at ang budget ng Department of National Defense. Hindi pa sasalang din yung Department of Labor and Employment. Mula sa Senado, ito si RH28 Raymond Advance para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat paring Raymond. Actually, kay Romel, ang dami nilang problema dyan sa Department of Health. Yung mga government hospitals na nga lang yung dito iba pasyente lumalapit sa atin. Yung lagi naming binabanggit nila kay na yung mga government hospitals natin na ilan dyan, may nakamonoblock yung pasyente, hawak-hawak nila yung, di ba, yung lalagyan ng dextrose, di ba? May sakit ka na, ikaw pa yung magawak, sula ka pang matinong maupuan or mahigaan, nakamonoblock ka. Anong klaseng sa kabila ng katotohanan na taon-taon humihiling ng karagdagang budget ang laki ng DOH. pondo kasi may mga DOH hospitals kasi kay Romel, di ba? Tsaka ang laki ng inaalat na pondo pero hindi ba nila tinitingnan yung tapos sasabihin nila okay naman pero hindi nyo po alam hindi po okay kasi yung mga pasyenteng lumalapit dito sa atin at tayo mismo mga kakilala natin, kamag-anak natin mismo, pamilya natin nakakaranas ng ganun. Mas mainam yung mga opisyal ng DOH magpadala kayo ng inyong mga tauhan or kinatawan sa grassroots level para alam ninyo ang tunay na sitwasyon sa baba. O diba? Kaya kayo mismo, di ba? Mas maganda yung first hand info, kayo ang nakakakita nakita ng mata ninyo kung ano talaga yung totoong sitwasyon. Hindi yung papabulaklakan nyo lang kami ng kung anong-anong interview tapos bubula-bulahin nyo yung taong bayan maniniwala sa pambobola ninyo. Saan napunta yung mga pondo? Samantalang yung dyan, travel lang Kaya na-high blood tuloy ako. Tabayanan natin hindi natin na tatantanan yung hamon ni
Senador Alan Peter Cayetano na kanyang pinagre-resign ng kalihim ng DOH. Oo, kasi palpak daw mamuno eh. Ngayon, ang tanong dyan, paano kung hindi mag-resign? Paano kung hindi si Baki ng presidente? Ayun baka lang. dapat ano kaya? Parang medyo bababa kaya? Dahil sa delikadesa? Ako, for the sake of delikadesa, dapat bumaba ka na pagka ganoon, diba? Yun kung alam kung ano spelling ng delikadesa. Alam ba niya? Yun lang. Ay, nako. Paalala natin sa ibang bansa, partikular sa Japan, yung mga opisyal na inaakusahang nagnakaw ng pondo ng bayan, kung hindi nagre-resign, naghaharakiri or nagsusuicide. Yes, kasi ganun sila Laki Romel Ganun nila inaalagaan ang kanilang reputasyon. At integridad. Yes, at kumbaga yung iba nga parang mabahiran lang. Mabahiran lang, mabangit lang talagang, sige, wala na, alis na ako dyan. Delikadesa talagang. Yun ang importante sa kanila, Laki Romel. Kabaliktaran naman ng sitwasyon dito sa Pilipinas. Dito, sangkatutak na ang katibayan. Pambihira, overwhelming ang ebidensya. And yet, ang magiging argumento hindi mo yan maaring makonvict hanggat hindi yan dumadaan sa tamang proseso. Ayun, due process. Lahat naman may due process, pero bakit ganoon, Laki Romel, no? Dumaan sa due process pero parang hindi pa rin nahatulan. Hindi nahatulan, guilty. Ang isang akusado ay mananatiling inosente hanggat hindi napapatunayang guilty. Pero ang problema naman, Laki Romel, alam mo na guilty. Kaya nga Pero bakit hindi nahahatulang guilty? Yun ang batas ng Pilipinas. Samantala, masalimuot na usapin yan. Puntahan muna natin ang PNP. Ang Philippine National Police kumpiyansang mga aresto ang mga nantitirang akusado sa flood control scandal. Balita mo, RH52, Edniel Parosa. Edniel. Romel at Sister L, tiniyak sa publiko ni Acting PNP Chief, Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. na paigtingin pa nito ang paghanap sa 7 pang natitirang wanted dahil sa anomalyang flood control project sa Oriental Mindoro. Kasunod dyan ang matagumpay na pagsilbi ng CIDG ng arrest warrant sa ikasyam na naaresto ng otoridad. Ito ang DPWH 4B Planning Chief na si Engineer Montrexis Tamayo. Galing UAE, si Tamayo nang salubungin ng pulisya sa NAIA Terminal 3 nitong 25 ng Nobyembre. Maliban sa kanya, 2 pa sa mga natitirang akusado na pawang mga taga SunWest Corporation ang nagpahayag ng surrender feelers mula sa ibang bansa. Sina SunWest President Aderma Casar na huling nakita sa New Zealand at SunWest Treasurer Cesar Benaventura na huling nagparamdam ng siya nasa New York. Kaugnay nito, nagbabala si Nartates sa mga magkakanlong sa iba pang wanted na maaring maharap sa obstruction of justice. Mahugunitang maliban doon sa siyam na naarestong akusado, 2 pang ibang caretaker ang inaresto ng NBI nang silbihan ng warrant of arrest. Si DPWH Mimaropa Quality Assurance Officer in Charge, Dennis Abagon, sa bahagi ng Quezon City. Iniimbestigahan din ng otoridad kung bakit tatagpuan ng DPWH engineer sa naturang bahay sa Katuna Village, pag-aari pala ng Vice Mayor ng Bansud, Oriental Mindoro. Ito si Edniel Parosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel Parosa. Samantala, labas tayo ng Metro Manila. Magsusing investigasyon sa pananambang sa grupo ng mga barangay chairman sa bayan ng Masantol, probinsya ng Pampanga, kung saan isa ang namatay, ipinanawagan. Ibalita mo yan, RH number 25, Manang Grace Sansano. Manang Grace. Bumugulong na ang investigasyon hinggil nga dito sa pananambang sa grupo ng mga barangay chairman kung saan ikinasawi ng isang barangay chairman at ikinasugat nito. Dead on the spot ang isang barangay chairman habang sugatan nga ang isa pa ng pagbabarili ng armadong lalaki sa bahagi ng barangay Alauli sa bayan ng Masantol, Pampanga. Sa report na tinanggap ng Regional Command na si Police Brigadier General Ponce Jorge Piñones Jr. napatay sa ambos si Junki Buboy Siambao. Siya yung barangay captain ng barangay Balbago sa bayan ng Masantol kahapon alas 4. At base sa paunang investigasyon galing si Kapitan Siambao
At ito ay dumalo sa salo-salo sa kaarawan ni Mayor Dan Pinto, kung saan kasama pa niya ang ilang mga barangay chairman ng Barangay Alauli, Barangay Bagang at Barangay Nichi. Nabatid na lula ng isang van ang mga biktima, kung saan nasugatan rin sa ambush si Kapitan Enrique Yamat ng Barangay Nichi, habang nakaligtas naman ang 4 pang mga kasamahan nito. Sa ngayon, ipinangako naman ng PNP Pampanga na tuloy-tuloy ang kanilang masusing investigasyon matapos at kasunod nga ng pagkontena ng alkalde ng Masanto. Yan ang ating update. Ito si RH5, Gutierrez Sansano, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Manangga Grace Sansano. Nagatid sa ating oras, 13 minutos. Makalipas ang alas 9 ng umaga. Ang oras. Balik tayo sa inyong programa, Ang Damdaming Bayan. Minus muna si Lakay Boss Deo Makalma. Ito ang inyong lingkod, si Romel Fuertes. At nakakasama niyo pa rin po sa programa, Sister L, Elaine Apit. Ang oras muna natin, alas 9:18 ng umaga. Tulad nung binanggit ko kanina, yung interview natin kay Professor. Kay Professor Kasi Tanway. tinanong ko, di ba, kung yung grupo nyo ba, kasama dun sa ilang samahan na nananawagan na mag-resign ng presidente. Ang sabi niya, hindi ba? Dahil kung mananawagan man sila, sabay dapat ang Pangulo at ang Vice-Presidente. Sabi niya, ang panawagan naman nila ay kung bababa ang presidente, dapat ang vice-presidente. Kung baga tandem kayo, pares kayong bumaba. Yun ang kanilang gusto. At ang panawagan nila, katulad ng panawagan ng Masang Pilipino, lahat tayo nagkakaisa lang kay Romel sa accountability, transparency, dapat may makulong na actually nabanggit niya nga may mga contractor, mga contractor at yung mga sino pang mga matataas na opisyal ng DPWH na nakakaladkad at may mga ebidensya nang inilalabas against them, Lakay Romel. Ngayon, if that is the case, kung halimbawa mangyari, halimbawa lang naman, mangyari na magbitiw ang presidente at vice-presidente, sino ang magte-take over? Under the rule of succession ng presidency, in the absence of the president, the vice president will take over. Ngayon, halimbawa, pareho silang incapacitated. Ang susunod sa line of succession ay ang presidente ng Senado. Which is the Senate President, Tito Sen. Ngayon, kung halimbawa nagkaroon pa rin ng problema, halimbawa lang nagkaroon pa rin ng problema, ang susunod sa line of succession ang House Speaker. Ayan. Ngayon, kung nagkaroon uli ng aberya, ay wala na mangyayari sa gobyerno natin, Lakay Romel. Halimbawa lang, nagkaroon ng aberya, ang susunod magko-convene ang Kongreso at mag-a-appoint ng caretaker bago mangyari o itakda ang susunod na halalan para sa presidente at vice-presidente downwards. Ano yun? Mag-snap election? Succession. Hindi natin masasabi. Pero yan ay lang naman. Scenarios lang po. Hindi naman po natin sinasabi. Meron pa. Although, pinabulaan na rin ng Armed Forces of the Philippines yung senaryo na magkaroon ng military junta. Pero wala naman yun. Yan ay pinabulaanan. Itinanggi na ng AFP. At yan ay, kumbaga, madalas nagkakaroon ng mga ganyang ugong-ugong Lakay Romel. Pero tiniyak ng AFP na hindi. Mananatili kaming tapat sa aming tungkulin at gagawin namin, gagawin ng kanilang trabaho. Kasi naman si Senador Ping Lacson, di ba? Meron siyang statement na allegedly merong kumausap sa kanya na grupo ng mga retired officials, military officials na nag-eengganyo sa kanya na makiisa sa allegedly nilulutong military back junta. At actually in case na mangyari yung hindi inaasahan
na pagbaba ng presidente nang wala sa oras. May mga mangilan-ngilan talaga tayo, Lucky Romel, na naglalabas ng saloobin na mga retired, PNP, AFP, parang pabor sila at gusto nila. Pero yun ay kanilang opinion at nire-respeto natin yun, Lucky Romel. Hindi mo naman maaalis sa isang tao yung mayroon siyang dahilan bakit niya yun gusto. Mayroon siyang ipinaglalaban. At pero bago natin makalimutan, gusto lang muna nating mag-thank you. Thank you daw pala, Aliyah Ikatlo. Naalala mo ba si Aliyah? Si Aliyah. Si Aliyah Ikatlo ay nagpadala ng toasted siopaw. Para kay Yuel at kay Kyle. Para sa News Center. Para sa kanilang lang, dalawa. Yeah, para sa News Center. Para sa atin lahat. Nagko-congratulations lang naman siya. Dahil ito nga kay sa award ni Yuel at ni Kyle Bulias. Ayan. Thank you, Aliyah. Salamat, Aliyah Ikatlo. Parang nanay ni Yuel tsaka ni Kyle Bulias eh. Ganun ba? Oo, very proud siya eh. Parang pinalaki mo tong dalawang to At tulad nga na binabanggit natin kanina, yun sa umuugong na military back junta, nagsalita na po ang AFP na hindi po yan totoo. Ayan, at saka by nature, ang AFP at ang PNP is apolitical. Ibig sabihin hindi sila, wala sila dyan sa loob ng anumang usapin or ingay sa politika. Sila ay nasa gitna. At ang kanilang mandato ay ipagtanggol ang konstitusyon, panatilihin ang seguridad. Ayan, yan lamang sila. Yes, at wala silang doon sa usapin ng issue ng politika. Huwag nyo na silang itsay. Huwag nyo na isama sa mga usapin na may kinalaman sa politika. Kasi, ang sabi nga ni General Browner at saka ni Defense Secretary Gibo Teodoro, pag ang mga sundalo ay umeksena sa mga usapin na may kinalaman sa politika, mas lalong gugulo ang sitwasyon. Yes, tama. Di ba? Hindi na ba tayo natuto ng kasaysayan? Oo, tsaka alam mo, Lucky Romel, di ba? Parang sa history, kung babalikan mo, wala namang magandang naidulot. Tama. Yung mga ganyang pagkikilos. Tsaka mas lalong mapaparalyze yung bansa. Mas lalo tayong kawawa kapag walang namumuno sa atin. At lalayuan tayo ng mga investor. Yes, oo. Pagka nangyari yung umeksena ang mga sundalo. Tingnan mo nangyari nung panahon ni yumaong dating Cory Aquino. Ilang beses na nagtangkang ikudita ang gobyerno. Ano nangyari? Natapos pa rin ang termino ni yumaong dating Pangulong Cory Aquino. Dangan nga lamang naapektuhan ang ekonomiya dahil sa mga serye ng kudita. Ilang buhay ang nabuwis sa mga pangyayari na yan. At the end of the day, ang talo lagi ay ang taong bayan. Yes. So, alam mo kasi kapag mayroong mga personal interest na yung ipinaglalaban natin at nahahaluan na yan ng politika, hindi natin maalis yung Lucky Romel ay hindi na nagiging maganda yung result kasi more on ang nakikita natin, hindi yung bigger picture. Nakatutok tayo sa kung ano lang yung gusto natin, pero hindi natin naiisip yung magiging epekto na long-term effect at yung mas malaking magiging epekto. Hindi lang po sa buhay natin, sa ekonomiya natin, kundi sa future may epekto yan Akala nyo ba ngayon lang yan? May domino effect yan. Yes, mayroon niyang magiging epekto sa future. Kaya dapat ang isip natin ay hindi limited into short term. Dapat malawak po tayo nag-iisip. At doon sa mga politiko na nag-uudyok ng karahasan, nag-uudyok ng pagpapatalsik sa gobyerno, tuturuan din natin sila ng leksyon. Sa susunod na halalan, tandaan nyo yung mga mukha ng mga politiko na nanawagan ng mga ganyang karahasan. Huwag natin silang payagan na makabalik or maupo sa pwesto. Kasi yung mga yan, pagka nagkagulo tayo, sandali lang sa kanilang lumabas ng bansa. Oo nga. Hindi ba? Tapos ang maiipit, yung kawawang, ordinaryong mamamayang Pilipino na yung iba nga Lucky Romel, nagtitinda ng asin, nandyan sa kalye. Sila yung actually tayo yung kawawa Kumbaga, tayo yung magiging collateral damage nung kanilang ambisyong pampolitika. Kaya
Tapos kayo ang sasarap ng buhay nyo. Tapos mga nawagan kayo ng suporta ng taong bayan for your own interest. Pagka magkapit-pitan yung pasaporte ninyo nandyan lang yan. Tapos ready anytime to travel abroad. Lipad agad kayo, di ba? Abroad, lalayasan ninyo. Parang magpapalamig kayo dyan. Tapos pagka medyo humupa na ang tension, balik na naman kayo dito. Tapos epal na naman kayo. Ay nako, paikot-ikot lang. Kaya palasan po natin ang ating pakiramdam. Lalo na sa mga panahon ngayon na talagang ang ekonomiya natin bagsak na bagsak. Marami kasing nananamantala kay Romel At nakakalungkot na ganito na nga yung nangyayari sa bansa natin. Hindi na nga po maganda yung nangyayari. Para tayong mga yung para tayong may sugat na nga, binudburan mo pa ng asin, di ba? Tama. Kaya dapat hindi po ganun ang mindset. Dapat tayo tumutulong sa gobyerno. Paalala mo nga ulit kung ilang araw na lang, Sister Ella. Bago pa tayo ma-stress ng todo, 28 days na lang. At dahil 28 days na lang, Merry Christmas na, ang inaabangan naman natin na kay Romel, alam nyo na, yung mga buhaya na magpapasko sa loob ng kulungan. Wag natin alisin ang atensyon natin dyan. Pero wag po tayo magpaka-stress sa kanila. Siguro kay Romel kasi diba sa nangyayari ngayon, parang lahat tayo na mabigat. Pero minsan kasi pagka masyado mong dinidibdib yan, yung health mo naapektuhan yan Yung psychological aspect. Yes, apektado yan. Yung mental health natin. Magalit tayo pero wag natin masyadong dibdibin dahil tayo po ang lugi. Wag natin karirin. Yung mga buwayang yan, kay Romel, wala nagpakasasa na yan, kumita na yan, marami na yung mga pera yung mga yan. Diba? At karma na lang ang antayin natin para sa kanila. At kayang-kaya nilang gumastos para tayong lahat ay paikutin sa kanilang palad. Yes. At wag natin silang hahayaan na gawin yun. At speaking pa rin dun sa rally sa araw ng linggo, ang panalangin natin ay wag mabahiran ng mga may masasamang intention o hangarin. Kaya nakikiusap din tayo sa mga organizer na bigyan din ng seguridad yung kanilang hanay. Kumbaga, alamin natin kung ito bang kasama natin ngayon kasangga natin o may ibang balakin. Yes, kasi dapat alam natin at kilala natin. Baka kasi mamaya mahaluan kay Romel, di ba? Yung mga tinatawag na infiltrator. Yes, yung akala mo okay tayo dito. Ito, na-orient lahat, peaceful rally tayo. Bigla magugulat ka, merong nakapasok pa na, Yung iba yung isinisigaw doon sa pinaka-agenda ng programa. Yun yung mahirap. Kaya siguro sa mga organizers, kailangan din matiyak natin na peaceful rally. Pwede tayong manawagan. Karapatan natin yan. Walang pumipigil sa atin. Walang debate doon sa panawagan na ikulong yung mga magnanakaw. Gusto rin naman po natin lahat yun Lahat po tayo magpa-party pag nakulong yung doon mga yan. Doon sa aspeto na yan, lahat tayo talagang nagkakaisa, nagkakasundo. Pero yung panggugulo, pinasukan mo yan ng ibang agenda na iba na medyo, obviously merong halong politika, dyan tayo magkakawatak-watak. Yes, medyo na tayo dyan medyo siguro dyan tayo magkakaiba ng pananaw. Tama. Ilagay natin sa tamang perspective. Itong pagkilos na ito, dito lang tayo sa agenda laban sa korupsyon. Ayan. At meron tayong pag-uulat mula sa Kamara de Representantes. Congressman Sandro Marcos handang umarap anumang oras sa ICI. Ibalita mo yan na Rich number 12, Manang Milky Regunan. Manang Milky. Romel at Sister L handang humarap anumang oras sa Independent Commission on Infrastructure si House Majority Leader at Presidential son Sandro Marcos. Voluntaryong ipinaalam na ni Marcos sa ICI ang kanyang kahandaan na humarap sa investigasyon sa flood control projects at iginiit ang buong kooperasyon at respeto sa proseso. Ang kahandaan ni Marcos ay sa pamagitan ng sulat na ibinigay niya kay ICI Chairperson Andres Reyes sa layuning malaman ang buong katotohanan sa flood control scam. Sabi ni Marcos, handa siyang humarap
humarap ng personal sa ICI sakaling magdesisyon ang komisyon na siya ay itatawag. Dagdag pa ni Marcos, lahat na may ipatatawag sa ICI ay kailangang humarap at may pag-cooperate para lumabas sa niya ang katotohanan. Matatandaan sa mga pinakahuling series of video at ni-resign Bicol Party List Representative Elizalde Co, idinamay na rin ang pangalan ni Marcos, maging ang kanyang ina na si First Lady Lisa Marcos sa issue ng budget insertions. Ako si Neil Kadigunahan nagulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, RH12 Mil Kirigunan. Samantala, bago tayo mag-break, meron po muna tayong flash report. Flash Report! Flash Report! Yun pong 8 sa siyam na akusado ng Grabs sa 289.5 million pesos na flood control project dyan sa Oriental Mindoro, naghain ng not guilty plea sa Sandigang Bayan. Ang detalye balita mo, RH5, Val Gonzalez. Val. Sister El, kapwa naghain ng not guilty plea ang 8 akusado ng kasong katiwalian na may kinalaman sa 289.5 million peso flood control project sa Oriental Mindoro. Sa katatapos na arraignment, 8 ang present sa korte habang hindi naman nakarating itong si Juliet Calvo. Bigong humarap sa pagbasa ng sakdal si Calvo sa kinakaharap nitong graft case dahil sa kahapon lang ito'y pinakulong ng 6th Division sa kasong malversation of funds. Sa commitment order kasi na nilabas ng 5th Division, bailable ang graft case ni Calvo. Pero dahil sa amendment of case na ginawa ng prosecution ay naisama na sa malversation case si Calvo at batay dun sa commitment order ng 5th Division na inilabas lamang kahapon ng hapon ay inatasan na makulong itong si Calvo sa Quezon City Jail Female Dormitory. So sa ngayon ay katatapos lamang itong isinagawang arraignment o pagbasa ng sakdal dito sa 8. Itinakda yung arraignment, hiwalay na arraignment nitong si Calvo sa darating na December 2. Ang pre-conference sa kaso ay tinakda ng korte sa Enero o sa magkakahiwalay na petsa sa January 9, January 19 at January 26 at February 12, February 5, February 19 at February 26 sa susunod ng taon na. Samantala, ang korte ay maglalabas na ngayong araw o inaasahang maglalabas ngayong araw ng produce order para maiharap ng Quezon City Female Dormitory sa arraignment ni Calvo sa darating na adot ng Disyembre. Wala pa dito sa tanggapan. Val, Dr. El. Ito ba ay bailable ba ito or non-bailable to? 289.5 million pesos. Hindi. Yung kasing kaso ay hinati dun sa dalawa. Ang hawak ng 5th Division ay yung graft case. Etong graft case ay bailable. Ito yung kaso na kung saan sila binasahan ng ngayong umaga. Yung non-bailable na kapag lumampas na ng 8.8 million pesos yung halaga ng nawaldas na pondo ng bayan, ay yun yung kasong malversation na hawak naman ng Sandigan Bayan 6th Division at ang arraignment doon sa kasong non-bailable na binabanggit mo, Sister El, na malversation ay yung 6th Division at ang arraignment ay gaganapin naman sa darating na December 2. Isasabay yung arraignment nitong si Calvo na dapat ay ngayon sana. Isasabay na yung kanyang arraignment doon sa malversation case sa darating na ados ng Disyembre, Sister El. Alright. Thank you, Bal. Maraming salamat. Sa Sandigan Bayan, back to you, Sister El. Maraming salamat na Val Gonzalez. Eto na. Yung mga eto la kay Romel, natutuwa at least tayo. Umuusad. At sana ay mas marami at yung mas malaki. Yan. Kaya nga sabi ko kahapon malaki ang tsansa na matutupad yung Christmas wish ni Presidente Marcos. At hindi lang si Presidente Marcos, matutupad yung lahat nating pinapangarap na bago magpasko ay siguradong
may makukulong. Pero mas magiging masaya ako pag may nakita ako Laki Romel na malaking buhaya na nakakulong. Kumbaga, siguro mas matutuwa talaga ako. Kumbaga, pagka may nakulong dyan sa mga binabanggit ni Bal, yun yung Christmas gift. Ngayon, pag may nakulong na mas malaki pa, bonus yun. Christmas bonus. Ayan. Oras muna natin, alas 9:37 ng umaga. Ang oras na yan ay hatid sa inyo ng Champion Detergent para less time sa... Meron tayong 14 minutos bago sumapit ang alas 10 ng umaga. Basahin ko nga lang itong may nagpaabot sa atin ng reklamo. Ano yan, Laki Romel? Paki-verify nga ito, Caloocan PNP. Meron daw mobile ang Caloocan Police sa North area. Araw-araw daw na dumadaan sa may kawayan, laging nagka-counterflow. Up na mataan pa, yun daw pong sakay hindi naman na pulis. Paki-check nga ito, ha? Gayon din dito sa may kawayan, meron ding mobile nagka-counterflow kahit raw matindi ang traffic. Ayan, fair naman doon sa mga ibang mga motorista na nagtitiis sa haba ng traffic. Paki-check lang please, ha? Oo. Maliban na lang kung mayroon pong emergency o re-respondehan. Or mayroon pong nasa operasyon po sila. Siguro ano yun. Pero kung hindi naman pulis yung nakasakay, naman masyal ba? Malaking problema. Pero kailangan pong i-verify yung impormasyon na yan. So, kailangan sigurong ma-double check. May picture ba, Laki Romel? Mas maganda siguro kung may picture or video silang maibibigay. Pero may mga bumabati dito, pero sabi ni D. Thas, yung kanyang username sa Facebook, taong bayan ang harapin, hindi yung ICI. Kasi pag-aari ng mga magnanakaw yan. Sabi niya, sige, opinion niya yan. Sabi ni Miss Helen Manimtim, mag-antay daw ng big karma yung mga sangkot sa korupsyon. Huwag kayong mag-alala. Talagang karma is waving. Yes. Kung hindi man sa kanila tumawa, ay nakakaawa yung mga kamag-anak, hindi ba? Yun ang pinakamasakit sa lahat. Yung iba yung gumawa ng pero kasalanan. Ang tatamaan yung mga inosente nilang kamag-anak. Kasi baka akala nila walang balik yung ginagawa nila. Nako, maniwala po kayo. Mayroon po talagang karma. At kapag kayan po ang tumawa sa inyo, kahit anong gawin nyo, hindi po kayo makakailag. Hindi yan pwedeng aregluhin ng maraming yung pera. Oo, kasi alam mo, Laki Romel, akala yata nila okay na sila kapag naabsuelto na kayo. Sabihin natin, kinaya nyo makalusot sa batas. Akala nyo ba yun lang yung batas? Hindi lang po yun yung batas. At kapag tinamaan kayo ng totoong karma at ng batas talaga na wala po, na hindi tao ang huhusga, hindi tao ang gagawa, umandahan daw kayo. Doon pa lang kayo matauhan. Yes, baka bigla po kayo mapatawag sa Diyos. Good morning, Mar Urbano. Good morning. At binabati niya ang gobernador ng Bulacan. Governor Daniel Fernando. Si Governor Daniel, 'di ba siya anong tawag sa kanya ni Lakay, si Scorpion Knights? Hindi ko alam yung Laki Romel pero artista siya daw nung time na yun. Na-google ko yun dati. Sabi ko, ito pala minabagit sumikat din si Governor dun sa soap opera na Mara Clara. Kontrabida pa siya doon? Kontrabida. Napakagaling na kontrabida niya. Kaya nga, si Daniel ba? Hindi. O, ibang tao yon. Ang alam ko, gumanap din siya dyan eh. Gumanap ba? Kasi ang tumatak sa akin yung yung parang remake na ng Mara Clara, yung panahon na nila Catherine Bernardo yun. Iba na yung, hindi na yun si Gladys Reyes tsaka si Judy Ann Santos. Pero mga veteran, mga batikang artista. But anyway, shout out po si Kuya Willie. Kuya Willie Relador, nanonood daw siya dyan sa may Gapan City. Happy birthday kay Heaven Rick at kay Radam from Kuya Willie Relador. Ayan. At good morning din sa mga taga-Angat, Norsagaray at Santa Maria. Kayo ay binabati ng inyong kinatawan sa Kongreso
si Congressman Uy. Salvador Caador. Hi, Caador. Good morning Caador, po. magandang umaga po. Opo. Congressman ng Bulacan 5th District. Kumusta mga taga Bulacan? Anong distrito si Kong? 6th District. No, 6th District. Ayan, Mula sa mga kababayan niya sa Norsagaray, Santa Maria, at Angat. Ayan. Sabi ni Claire. Ka-Girly Plato. Magandang hello umaga po, Ka-Girly. Good morning po. Alam mo, may nag-comment dito kay Romel, sabi ni Claire Oriza, kapag pinakain ng nakaw, paglaki, magnanakaw din. Sabi Ayun naman. Sabi ni Edil Plensky, walang mangyayari pag pinabayaan pa ng magnakaw ang mga yan hanggat hindi bababa sa palasyo si BBM. Tuloy pa rin ang nakawan sa kaba ng bayan. Yan po ay damdaming bayan ha. Binasa ko lamang. Ayun, si Dan Fernandez daw yung sa Mara Clara. Hindi pala si Governor. Tingnan mo, Daniel Fernandez. Isang soap opera na sikat din yun eh. Si Dan Fernandez, siya yung sa Laguna. Dating congressman. Oo, tama. Tama ako. So, sige, magaling palang actor din yon. Medyo kasi yung mga lumang movie Dan before, Fernandez. hindi ko pag may time kasi ako lang kay Romel, binabalikan ko yun, yung mga lumang movie. So, siya pala ang gumanap doon na kontrabida din. Ang sabi ni Naomi, September 21, 1972, mag-declare ng martial law. Nung mag-declare ng martial law, tumahimik ang Pilipinas. Nawala ang mga loko-loko, nawala ang mga magnanakaw. Sundalo, pulis ang nasa kalsada, nagpapatrolya. Pero ito may sabi dito, Laki Romel, si Heart KK ba o KK? Sabi niya, ang perang kinuha sa masama, madali ring mawala. Pero eto na muna, Laki Romel, puntahan natin dahil sa mga gusto maglechon, ngayong papalapit na po ang Pasko, 28 days bago magpasko. Kung yung mga may paboritong kumain ng lechon, eat moderately. Yes. Otherwise, alam niyo ano mangyayari sa inyo. You need to take care of your heart, take care of your health. Ang lechonan po dyan sa May Laloma sa Quezon City. Good news. ASF free na po na buya. Kasi di ba nung nakaraan naging issue yan eh. Parang chinek nila dahil may mga ASF daw yung mga ibang lechon. At tumamlay ang industriya ng lechonan. Ito na, si Val Gonzales habang kumakagat ng lechon. Val Gonzales, magandang umaga. Magandang balita para sa iyo to, Sister L at kay Greg Servano dahil maaari na muling bumisita sa National Capital ng Pilipinas sa Laloma, Quezon City. Ito ay dahil nilabas na ngayon ng Quezon City government ang lifting order doon sa mga 14 na mga lechon establishment sa Laloma. Nauna nang pinatawan ng temporary closure order noong November 13 ay November 13 ay sinagawa na nila ng city government yung malawakang disinfection para tuluyang mawala at linisin ng City Veterinary Department at Quezon City Health Department yung bahagi ng Laloma at ngayon ay isa ng ASF free. Bukod nila doon sa disinfection, ay natasan na rin ng 14 na mga establishmento na sumunod sa kinakailangang mga sanitary, safety at health protocols. Dahil dito ay 3 na doon sa 14 na mga establishmento ang nabigyan na ng lifting order at mukhang ngayong maghapon na ito ay susunod na rin yung iba pang lechonan, Sister L. Okay. Narito sa Quezon City, ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat na Val Gonzales. Meron pa tayong 6 na minuto bago sumapit ang alas 10 ng umaga. Meron pa tayong 3 minuto, Sister L, bago sumapit ang alas 10 ng umaga. At batiin mo muna ng happy birthday si Tita Lucy. Avid listener daw po siya ng DZRH. Happy birthday po! At maligayang panonood at pakikinig din kay paring Hener Estrella ng Maria Gison Street dyan sa Rahabago, Tondo,
Maynila. At bukas, Lakay Romel, eto na ang Yorme ng Maynila. Aba, si talaga Boy naman, Gonzales ay mag-birthday. Ilang taon na ba bukas. si Boy? 78. 40 years old pa lang. Si Boy, 40 years old pa lang. Talaga ba? Sa industriya. Grabe ka. Happy birthday, Boy Gonzales bukas, Boy Gonzales, Dumagoso. Ayan. Happy birthday sa'yo at Bakenemen. Alam na ni Boy yan. May kusa yan sa bagay. At papasukin muna natin na humahabol ang report ni Giselle Ricafort, Presidential Son Sandro Marcos nagpadala ng liham sa ICI para ipahayag ang kanyang kahandaan na humarap sa pagdinig kung hihilingin. RH number 15, Giselle Ricafort. Giselle! Kay Romel, nagpadala ng sulat si Presidential Son Sandro Marcos sa Independent Commission for Infrastructure at nagpahayag ng kahandaang humarap sa pagdinig. Ayon kay ICI Executive Director Atty. Brian Usaka, pagdedesisyonan pa ng mga opisyal ng komisyon kung kailan pahaharapin yung nakababatang Marcos. Depende rin anya rito kung ila-livestream yung pagsalang sa hearing o idadaan sa executive session. Pakinggan natin. This morning, nakatanggap kami ng sulat galing kay Congressman Sandro Marcos expressing his willingness to appear before the ICI and to share whatever information he has with regard to the ongoing investigation of the Commission on the Anomalous Flood Control Projects. So I would like to confirm that, and we will have the Commission, because right now, naghihiling sila. They would have to convene and decide on when the congressman will be available or for a hearing. I-live stream natin siya, sir? Well, right now, if you really read the request of Congressman Sandro Marcos, it was not stated there. So based on our rules, unless there's a formal request for an executive session, the default will be live stream. Sa liham ni Sandro kay IECI Chairman Andy Reyes, sinabi niya na handa siyang umarap sa komisyon anuman daw na oras. Nakahanda daw siyang makipagtulungan, sumagot sa mga tanong at magbigay ng mga paglilinaw. Matatanda ang inakusahan ni resigned Congressman Saldico ang kinatawan ng Ilocos Norte 1st District o unang distrito ng Ilocos Norte na responsable umano sa 50.7 bilyong piso na budget insertion. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle Ricafort. May mga pagbati ka pa dyan, Sister El? Okay na ako, Lucky Romel, dahil overtime na pala tayo. Binabati ko muna yung mga kabats ko dyan sa Arsenio H. Lacson Elementary School, dyan sa Balot, Tondo, Maynila, and yung mga kabats ko sa Lacandula High School sa Gagalangin, Tondo, Maynila, Batch 87. Throwback Thursday ka ngayon, Lucky Romel. Basta na kayo, Sana'y nasa maayos kayong kalagayan. Yes, Throwback Thursday si Lucky Romel. Na anong, and of course, anong high school? Batch ano kanong high school? 87. And of course, sa mga kabatch ko dyan sa Lyceum of the Philippines. Pirates kayo, di ba? Intramuros, Maynila. Magkapit-bahay lang pala tayo eh. Adamasan ka. Ako ay Falcon. At dyan nagtatapos ang isa na namang edisyon ng inyong programa, Ang Damdaming Bayan. Sa ngalan ni Boss Deo Macalma, ito ang inyong lingkod, si Romel Fuertes. At ito naman po si Sister L, Elaine Apit. Stay safe. God bless po. Para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At susunod na ang programa ni Miss May Binauhan. 1 minuto o 2 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, IS.